Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Ang programang ito ay may tema at paksa na hindi angkop sa mga batang manunood. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Safe space. Siguro, ito ang hangad nating lahat. Ang magkaroon ng safe space, ngayon bang makapagbigay ng peace of mind sa iyo. Ngunit alam niyo ba, na ang maaaring taong naging safe space mo, ang siya ring taong magiging safe lock mo. Ako nga pala, si Rel. At dito sa kwento kong ito, ay inyong malalaman kung paano ako binigyan ng plot twist ng tadhana. Nang muli niyang binalik sa akin ng taong safe space ko sa oras nang ako'y dumating na sa pasukong buhay. Kawawa mo naman, pangit ka na nga, wala ka pang pamilya. Siguro kaya ka pinamigay ng magulang mo kasi ang pangit-pangit mo. Ilan lang yan sa mga salitang natanggap ko mula nung ako ay bata pa lamang. Well, yun na rin siguro ang dahilan kung bakit ako lumaking walang kaibigan at walang nagmamahal sa buhay. And to be honest, it was my darkest stage of my life. Lalo na nung biglaang naglaho o nawala ang childhood friend ko. Bully, discrimination, abuse. Ilan lang yan sa mga napagdaanan ko habang ako ay nag-aaral. Magpahanggang kolehiyo nga, ay eto pa rin ang nararanasan ko. Kaya naman dumating na ako sa puntong gusto ko nang sumuko sa buhay. Ngunit, hindi ko nga inakala na sa pag-abot ko sa puntong yon, ay siya namang pagdating ng taong magiging sandalan ko sa nakakapagod na mundo. Hi! Pwedeng makiupo? Isang lalaki ang nagsalita habang ako ay tulala sa cafeteria. Kaagad naman akong tumingin sa kanya at saka lumingalinga sa paligid. Inalam ko may bakante pang ang lamesa. Bahagya nga akong nainis noong oras na yun. Dahil ang dami-dami ang bakante, ba't mas gusto niya pang guluhin ang peace sa buhay ko dito? Hindi ko nga ito sinagot. Pero ganoon pa man, ay pinili pa rin niya na umupo sa pwestong iyon. Habang ito nga ay kumakain, ay daldal rin ito ng daldal sa akin. Okay ka lang? Kumain ka na ba? Bakit hindi ka namamansin? May maitutulong ba ako sa iyo? Ilan lang yan sa mga sunod-sunod na tanong ng lalaking iyon. Kahit na hindi ko na nga ito pinapansin. At nung naalibad-bara na nga ako sa kanya, ay walang pasabi-sabi akong tumayo at iniwan ito. I don't like friends. I hate people. Sabi ko pa nga sa sarili ko, bago ako padabog na umalis. At nung akala ko nga ay hindi ko na makikita ang lalaking iyon, ay doon pala ako nagkakamali. Dahil kinabukasan, same place, same time, ay muli na namang nagtagpo ang landas naming dalawa. Akala mo nga ang deja vu ang nangyari? Dahil kung ano ang sinabi niya kahapon, ay ganoon din ang sinabi niya ngayon sa akin. Hi! Pwedeng makiupo? Tanong nito sa akin. At sa pagkakataong iyon, ay dito ko na nga siya kinausap. Ano ba ang problema mo? Bakit pa kinukulit mo ako? Masungit na pagkakasabi ko nga sa kanya. Pero sa halip na sagutin niya nga ako, ay nginisihan pa niya ako. At mapang-asar na sinabi ang katagang, sasagutin kita, basta sagutin mo muna yung tanong ko. At nung sabihin nga niya yun, ay dito ko na napindot ang anger. Tumayo ako at walang pasabi-sabi na sinampal siya.
Hindi ako nakikipagbiroan at wala akong balak na i-entertain kung ano man ang intensyon mo sa akin. Puno ng inis na pagkakasabi ko nga sa kanya. Pero hindi ko maintindihan. Kahit nakasing galit na ako, para niya pa rin ako inaasar sa pagtawa-tawa niya. Muli ko nga sana itong sasampalin, pero sa pagkakataong iyon ay nahawakan niya ang pulso ko at may sinabi siyang kataga na siya namang nagpa-deja vu sa akin. Chill girl, baka sumabog ka niyan. Ito ang kanyang sinabi. Kaya naman matapos niyang sabihin yon, ay napatanong ako sa sarili ko na, is this you? Simula nga nang nangyari ang pangyayaring yun ay hindi na mawala-wala sa isip ko ang lalaking iyon. Parang nga kasing kahit ngayon ko lamang siya nakita ay may kakaiba akong naramdaman sa kanya. Lalo na nga nung sinabi niya ang katagang iyon. Para bang nakatagpo ko na nga siya noon at sa gitna nga ng aking pag-iisip ay biglang sumagi sa isipan ko ang kaklase ko dati nung ako ay bata pa lamang. Gab? Bigla akong pangbanggit out of nowhere. Kaya naman kinabukasan ay muli akong nagtungo sa lugar kung saan niya nga ako laging natatagpuan. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi ito nagpakita sa akin. Lumipas pa nga ang mga linggo at buwan. Pero hindi na nga muling nagpakita sa akin ang lalaking iyon. Parang ang pinaglalaroan ako ng tadhana ng mga panahong iyon. Dahil kung kailan gusto ko siyang muling makita, ay hindi naman ito nagpakita pa. Hanggang sa... Wala ka bang larawan? Tanong sa akin ng mga taong nakakwentuhan ko. At pinadescribe naman nila sa akin. Wala po Sagot ko naman dito. Ha? Mahirap po kasing alamin kung sino yung lalaking hinahanap nyo. Kung nilalarawan nyo lang po, pasensya na po. Yan ang palaging mga sagot ng mga taong napagtanungan ko. Kaya naman nung nakaramdam ako ng pagod, ay napaupo na lamang ako sa isang masukal na lugar sa aming paaralan upang doon mamahinga. Pero ilang segundo lamang ang lumipas ay may boses akong narinig. Sino ba yung hinahanap mo? Isang boses ng lalaki sa hindi naman kalayuang lugar ang narinig kong nagsabi nito. At pagtingin ko sa gawin iyon ay dito na muli nagtama ang aming mga mata. Dito nagsimula ang biggest plot twist ni Lord sa buhay ko. Sino ka ba talaga? Did we met before? Diretsahang tanong ko nga sa kanya. Chill ka muna. Hindi ba pwedeng magpakilala muna ako? Sagot niya sa akin. Akma nga na sanang sasagot ako sa kanya, pero bigla niyang hinarang ang daliri niya sa bibig ko at binanggit ang tunay kong pangalan. Chill Marel. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay tuluyan ko nang napagtanto na ang lalaking kaharap ko ngayon ay ang childhood friend ko na si Gab. At sa pagkakataong ito ay dito na niya inamin ang dahilan kung bakit niya ako biglang iniwan nung kami ay mga bata pa, na siyang nagbigay ng malaking epekto sa buhay ko. Well, guess what? Kung ano ang naging dahilan niya. Labis akong nagulat na ang dahilan niya ay dahil siya daw ay pinabayaan ng magulang niya. Kung kaya't kinailangan niyang kumayod at kumapit sa patalim para mabuhay. Hindi daw nga niya ito pinagtapat sa akin sapagkat ayaw daw niya na mag-isip pa ako. Kung akala ko nga kasi noon ay siya ay nag-ibang bayan na. Pero mali pala ang lahat ng pag-aakala ko. Kaya naman masasabi ko na kung ano ang naranasan ko ay kanya ring naranasan. Ngayong nalaman mo na ang dahilan ko, what's next for us? Tanong ni Gab sa akin. Hindi nga agad ako nakasagot dahil tumutulo ang luha ko. Hindi ko rin naman malaman sa sarili ko sa kung bakit naiiyak ako. Ngayong matalik na kaibigan ko lang naman siya. Hindi ko nga rin na malayan na nakayakap na pala ako kay Gab. Napagtanto ko na lamang ito nung hinimas niya ang ulo ko. Udyat upang maramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya na bumalot sa buong katawan ko. You are my safe space, Gab. Ito ang nasabi ko sa kanya habang ako ay kanyang kayakap. I am your safe space and your safe love. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng masasandalan dahil hindi na nga kita iiwan sa lahat ng hamon sa buhay. Pangako, at siguro nga ay dito ko na muna tatapusin ang kwento kong ito. Well,
Isang bagay lang na patunayan ko sa naging karanasan kong iyon. At iyon ay ang kahit talikuran ka man ng mundo, ayawan ka man ng lahat ng tao, basta ang taong tinuring mong safe space ay nasa iyong tabi, ay tsak magiging kumpleto at masaya ang buong buhay mo. Katulad na nga lang din ang nangyari sa akin. Sa kasalukuyang panahon naman, ay hindi namin nirarush ni Gab ang mga desisyon namin sa buhay. Hinahayaan namin na ang tadhana naman ang gumalaw dahil naniniwala kami na lahat ng bagay ay may tamang oras at pagkakataon. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Rel. At ito ang kwento ng buhay ko.